Habang kumakain ako, kwento ko sa iyo yung first experience ko sa immigration. First time ko din mag-flight. As in, first time kong sumakay ng eroplano. Never din ako nag-local flight. As in, pure first time kong sumakay ng eroplano. Noong una, sobrang kabado ko. Kasi ang dami kong napapanood sa TikTok, sa FB na upload. So yung napapanood ko, mas nakakadagdag siya ng kaba. Ang airlines ko pala ay EVA Airlines. Tapos meron akong dalawang 23 kilos na check-in luggage plus 7 kilos na hand carry. Tapos eto pa, hindi ako direct flight from Naiya to Canada. Connecting flight ako, girl. Siyempre, kapag direct flight, hindi ka na ganun kakabahan kasi alam mo, dun sa destination mo, may susundo sa'yo. So yun nga, connecting flight ako kasi yun yung mas cheaper na ticket. Ang dami kong ni-research kung ano yung pwedeng possible question ng immigration. Meron akong na-research na kapag hindi kontento yung unang immigration officer sa sagot mo, papa-interviewin ka ulit dun sa ibang immigration officer. Well, as a first-time traveler, kakabahan ka talaga pag ganun. Before flight ko, print out ko lahat ng mga possible documents na hahanapin sa akin. Una, syempre, yung e-travel mo. Dapat nakapag-login ka na doon or nakapag-register ka na doon 72 hours before your flight. Tapos, print out ko din yung handover report ko doon sa company ko. Meron din akong COE, company ID, invitation letter galing sa fiancé ko, proof of income naming dalawa for 3 months. 3 months sa kanya, 3 months sa akin. COE niya. And of course, huwag niyo kakalimutan yung return ticket. Yun yung pinaka-importante. Case ko, wala akong hotel reservation kasi doon naman ako titira sa apartment ng fiancé ko. Mga documents na kailangan mo, your choice kung gusto mo ng hard copy or PDF file. Kung gusto mo ng PDF file, I highly suggest na i-compile mo na siya in one PDF. So ito na, yung flight ko ay 6 p.m., around 6 p.m. Tapos dumating ako ng Naiya ng before 10 a.m. Diba? Sobrang aga ko talaga. Pagpasok mo ng airport, makikita mo yung mga airlines. So kung ano yung airlines mo, doon ka pipila para i-check in yung mga luggage mo. Meron ako nakitang pila dun sa EVA Airlines, so pumila agad ako para ma-check-in ko na yung luggage ko at hindi ko na siya bitbit. Kaya lang, nung malapit na ako doon sa counter, nakita ko yung screen nila na yung ina-accommodate nila yung flight number, which is hindi ko flight number. Nagtanong ako dun sa crew kung pwede mag-early check-in. Kaya lang ang sabi niya, hindi daw pwede. Ang oras daw ng check-in sa flight number ko, 3 hours before. Girl, alas 3 pa yun. So, ang aga ko talaga. So, ang nangyari, doon ako sa gilid, nag-antay. Kaya rin gusto ko mag-early check-in kasi meron akong dalawang 23 kilos luggage. Paano pag naiihi ako? Saan ko iiwan yun? Hindi ko naman papapasok sa CR yun. At ang bilin din sa akin, wag mong iiwan kung saan yung luggage mo. So, ito na nga, naihi ako. Ang ginawa ko, nag-CR ako kung saan may mas malapit na guard kasi doon ko siya iiwan. Ang bilis ko talaga umihi, parang wala pang 30 seconds, lumabas na agad ako ng CR. Tapos, nung malapit na mag 2:30, nagpa-start na magpapila yung EVA Air. Nung nag-check-in ako ng luggage, wala namang nangyaring bukasan ng luggage ko, pero kailangan mong i-declare kung merong fragile sa loob. Dahil connecting flight ako, binigyan nila ako ng 2 boarding pass. Una ay para dun sa first layover ko dun sa Taiwan, so yun, and then Taiwan to Vancouver. Nung nakuha ko na yung boarding pass ko, dapat hindi pa talaga ako papasok ng immigration, pero sabi ko, sige, natapusin na natin to para mawala na yung kaba ko. So, pumasok na talaga ako sa immigration. Pasok ko sa immigration, walang pila, girl. Parang sa bawat officer, 1 o 2 tao lang yung nakapila. Yung una, doon ako pumila sa officer na lalaki. Tapos nakita ko yung isang officer doon sa likod niya, yung babae, wala nang ina-accommodate. So lumipat ako doon sa babae. Good thing lumipat ako doon sa officer na babae kasi sobrang smooth lang talaga nung tanong niya sa akin. Tinanong niya sa akin saan pupunta, kailan yung balik, sino yung pupuntahan. Tinanong niya din kung PR na ba yung fiancé ko dito sa Canada. Tapos tinanong niya din kung ano yung visa ng fiancé ko dito. Wala siyang tinanong sa trabaho ko, kung saan ako nagtatrabaho, kung anong position ko, yung proof of income ko, company ID ko, COE ko. Wala siya talagang tinanong. So, swerte ko lang talaga dahil smooth lang talaga. Well, mas okay din kasi na handa ka, prepare lahat ng documents mo,
maganda yung sagot mo sa immigration. Sabi nga nila, kung wala ka naman tinatago, bakit ka kakabahan? Tapos yung first layover ko sa Taiwan, kinabahan ako kasi yung gate number ko walang tao. Parang isang oras na lang, flight ko na, pero walang tao. So ang ginawa ko, sinundan ko yung papasahero ko sa eroplano. Tapos meron dong isang Pilipino na pasahero ko, tinanong ko kung papunta siya saan. So, good thing parehas kami ng pupuntahan. Siyempre, tinanong ko din siya kung anong gate number niya. Kasi mamaya, parehas kami ng pupuntahan, iba pala yung flight number namin. So, hindi na ako ganun kinakabahan kasi nakasakay na ako ng eroplano papuntang Canada. So, yun lang naman yung aking beautiful memories on my first flight.